nga kulop mga kasangkayan mo, nga kulop mga kasi kung mga taga-probinsya at syempre magandang araw din sa mga sa mga nakatira sa syudad na gustong maka-experience ng buhay probinsya. So nandito ngayon kami sa dagat or nandito kami sa mangroves area kasi mangunguha kami ng dalo-dalo. So marahil or sigurado ako na marami sa inyo ang hindi makakakilala kung ano yung dalo-dalo. So ang dalo-dalo po ay isang klase ng shellfish na makikita dito sa mga mangroves area. So kung mapapansin nyo, nandito ako ngayon sa, ayan, tingnan nyo mga kasangkayan, nandito ako ngayon sa mangroves area. Actually hindi lang pala ako, may kasama ako, nandoon yung kapatid ko, andoon yung naka pink, si Naidi. So nandito kami ngayon sa mangroves area kasi mangunguha kami ng dalo-dalo. So ang dalo-dalo, iba to sa sa bagungon ng Katbalogan. Kasi yung bagungon na makikita sa Katbalogan, dihamak na mas malaki yun sa dalo-dalo. Kasi ang kulay at saka yung kulay nun ay actually pareho naman yung kulay ng bagungon at saka yung dalo-dalo. Kasi yung bagungon ng Katbalogan ay dark brown to black yung kulay at saka matitigas yung shells. Mas matigas ang shells kaysa sa shells ng dalo-dalo. Mas maliit nga lang yung size ng dalo-dalo. So mamaya nakatikim na rin kasi ako ng bagungon mula sa sa Hernani Eastern Samar. Pero dito sa Borongan, dito sa barangay namin, walang makikita na bagungon. Ang makikita lang dito ay dalo-dalo. So ang mga dalo-dalo po ay dito nakikita sa sa ilalim ng mangroves area, kaya nandito kami ngayon. So yung mahirap lang dito kasi talagang magkakandakuba ka sa kapapasok sa ilalim sa mga sa mga mangroves. Kasi yung ibang mangroves kasi mabababa yung sangat, kaya kailangan mong yumuko para makapasok. Ayan, ito yung tinatawag namin na dalo-dalo. So ayan, kung titingnan nyo, ayan, magkasing kulay sila ng bagungon yung sa Katbalogan nakikita at saka sa Hernani dito sa Eastern Samar. So ito yung dalo-dalo. So magkasing kulay sila, mas malalaki nga lang yung bagungon. So ganyan lang ka lalaki yung dalo-dalo. Pero yung laman nito tsaka yung kulay ng laman parehas din sa bagungon. So ang masarap na luto dito ay ginagataan at saka linalagyan ng malunggay. So kailangan pa naming mamaya talagang iisa-isahin namin na putulin yung bandang puwet para madaling makuha yung laman, kasi yung pagkain nito ay sinisip-sip lang yung laman. So mamaya pagkatapos namin ay kukuha pa kami ng malunggay at saka nyug para gamitin namin sa pagluto mamaya sa ginataang dalo-dalo mga kasangkayan. So dito siya makukuha sa sa mga ganyan, sa ilalim ng mangroves. Yung iba nakakapit sa mga puno at saka sa mga ugat ng mangroves. Yung iba naman talagang nasa tubig sila. So gaya nito, ayan mga kasangkayan, andyan sila nakakapit sa ugat ng mangroves. Ayan, tingnan nyo, medyo lumalaki pa naman yung dalo-dalo, siguro mga lang ganyan. May lumalaki na ganito yung kasi nalaki niya yung dalawang dalo-dalo. Pero hindi talaga siya lumalaki tulad ng ng bagungon. At saka ito nga pala, yung shells ng dalo-dalo ay mas manipis at saka mas mas madaling putulin yung shells nito kasi manipis at saka hindi ganun katigas gaya ng sa bagungon. So ito yung area na papasukin namin para makapanguha kami ng madami-daming dalo-dalo. Iwan ko lang kung ano yung Tagalog nito or English. Basta yung tawag nito dito sa amin ay dalo-dalo. Damo na. Wala pa kita
Kulit-kulit pala. Ayan. So, ayan. So, tingnan nyo mga kasangkayan. Ayan. So, sa mga nakakaalam kung ano yung pangalan nito, paki-ano na lang, paki-comment down below. Sa mga kapwa ko, mga taga-probinsya. So, ito yung ano, yung isa sa mga, anong tawag dito? Isa sa mga advantage na dito ka nakatira sa probinsya, kasi pag wala kang ulam, tatakbo ka lang papunta ng dagat or magkakaroon ka ng ulam. So ano nga lang, medyo pahirapan nga lang yung paghahanap ng dalo-dalo, kasi gaya ng sabi ko kanina ay talagang magkakanda kuba tayo. Ayan, tingnan nyo yung kapatid ko. So magkakanda kuba tayo sa paghahanap ng dalo-dalo, kasi makikita sila sa ilalim ng mga mangroves. So ayan, pero sabi nga nila, no pain no gain. Kaya ano muna ngayon, tiis-tiis muna ngayon, pero mamaya masarap yung ulam natin. Ayan, ang tataas na ng mangroves dito, at saka ang gaganda, oh. Tingnan nyo. Ayan. Medyo makulimlim ngayon ang kalangitan, kaya inano na rin namin, sinamantala na rin namin na magpunta rito, kasi ano din tawag dito, mas madaling mapagod sa dagat pag mainit yung panahon. So ayan, yung kapatid ko talagang ano to, tiis-tiis muna para magkaroon ng ulam mamayang gabi. Yatang sabihin, ito na yung mga nahanap ko na dalo-dalo. Ayan, oh. Ayan. Yung bagungon kasi malalaki talaga eh. Ganyan lang siya kalaki. 1 inch or more than, pero hindi talaga aabot ng 2 inches yung ano, yung dalo-dalo. Yung ano kasi, yung bagungon umaabot ng 2 inches. Yung iba nga mas malalaki pa o mas mahaba sa 2 inches. Dala ko to kasi ito yung sisidlang ko sa ano, sa cellphone ko, kasi actually kumukulog na nga eh. Siguro mamaya-maya lang, mga ilang minuto lang ay uulan na, kasi tingnan yung mga kasangkayan, oh. Ayan. Talagang madilim ang kalangitan. Ano mo, itatago ko muna yung ano ko, yung cellphone ko, kasi uulan. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung gaano kadami or kung makakarami nga kami ng makikita or makukuha na dalo-dalo. So katitigil lang ng ulan, at salamat na lang kami at hindi lumakas at saka hindi nagtagal yung ulan, kasi talagang kung nagtagal eh lalamigin kami dito. So ito na yung mga nakita namin o nakuha namin na dalo-dalo. So ayan. Ayan. So yan. So pagdating namin sa bahay, puputulin namin yung mga siguro kalahati. So mula dito hanggang doon para madaling sipsipin. So ayan, ang dalo-dalo ng Eastern Samar. May nahanap kami o nakapulot kami ng ano, ng anong tawag dito, yung tawag sa fern tree. So ayan. So kukunin ko na rin kasi bawal manguha ng fern tree dito sa amin. So pinagbabawal talaga ng DENR yung pagkuha ng fern tree dito. Kaya ito, total na ano lang naman namin nakita at saka napulot dito sa dagat, kaya hihilahin ko na papunta sa bahay para to sa aking mga ano, mga orchids, or pwede rin sigurong paano diyan yung hoya. So ayan, medyo mahaba to. More than 2 meters ang ano, ang haba nitong, ang tawag dito, fern tree. Galing to sa fern tree, pero Waray-waray. ewan ko kung anong waray-waray dito.
Nakakalimutan ko ng mga kasangkayan yung waray-waray nito. Basta, so galing to sa fern tree na ito yung pinakamaganda na medium or media para sa sa orchids. So hihilahin ko na to. Total sigurado namang hindi ako pagagalitan ng DENR kasi ayan, halatang halata naman na lumang-luma na to. Siguro pinutol to sa sa gubat, pagkatapos pag bumabaha, ayun, sa dagat ang punta amin. So mga kasangkayan, mag-aalas 4 na, hindi na kami magtatagal dito kasi alam niyo na, madami kaming naririnig na kwento tungkol sa mga ganitong lugar, pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang kwento. So mga kasangkayan, mo pa nga kulop nga yung tanan, nandito na yung ating dalo-dalo, tapos na nating linisin at saka pinutulan na natin yung mga parting buntot. So mula sa ganitong itsura, so ito yung hindi pa napuputulan ng parting, basta sa parting ito na matulis, ito yung kinuha natin para madaling sipsipin. So mula sa ganitong itsura, ito na ngayon yung kanyang itsura. So wala na yung mga matutulis na parte. So ayan. So lahat yan ay pinutulan na natin para madaling sipsipin, kasi pag hindi natin pinutulan or kinuha itong matulis na part ng shell ay mahihirapan tayo sa pagkain. Hindi natin makukuha yung laman, maliban na lang kung ang tawag dito, kukunin natin yung laman sa pamamagitan ng paggamit ng karayom matulis. Kaya ito na yung niya, yung itsura niya ngayon. So wala na yung matutulis na part tayo at magluluto na tayo ng ginataang dalo-dalo. So ayan, so kakailanganin natin syempre ng syempre itong dalo-dalo, tapos meron tayong tanglad or lemongrass, tapos itong gata mula sa isang buong nyug. Ayan. At saka pa pala, malunggay. So kakailanganin din natin ng para man lang magkaroon ng medyo masarap, kasi yung medyo maanghang, kaya kukuha tayo or manghihingi tayo ng sili doon sa aming auntie. At saka kukuha kami ng luya, kasi may sarili kaming luya. Dalawa yung luya namin, dalawang klase yung tanim namin na luya. Yung native na luya, yung medyo pinkish yung outer part, tapos yung regular naman na luya natin. Yung ko nga pala, yung sinasabi ko kanina sa inyo na bagungon, yung tawag dito sa amin ay tangali. So yung bangungong yung bagungon sa yan, sa Katbalogan yan o sa Western Samar na term. Dito sa amin ay tangali, pero dito sa amin sa barangay namin hindi ka makakakita ng bagungon, maliban na lang kung pupunta ka sa susunod na barangay, sa barangay Kabung. Pero isang part din lang doon yung na may mahanap ka na bagungon. Dito sa aming barangay ay wala talaga. So maaaring sa iba pag nakakita nito or pag nakita to, maaaring sabihin ng iba na hindi naman kinakain to sa kanila. Pero dito sa amin, mula pa sa aming mga kanunuan, sa aming lolo, ng mga lolo namin, ay kinakain na talaga itong dalo-dalo. Kasi depende rin kasi yan sa lugar. Pag hindi kilala yung isang bagay o yung mga seashell, sasabihin nila na hindi kinakain. Pero dito sa amin, mula noon hanggang ngayon ay may mga nangunguha pa ng dalo-dalo, at isa na kami doon sa mga nangunguha ng dalo-dalo kasi kinakain ito sa amin.